Ilang deboto na ang maagang dumating sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa isasagawang misa na pasasalamat at pahalig sa Poong Jesus Nazareno na magsisimula mamayang gabi. Alamin natin ang sitwasyon doon mula sa sentro ng balita ni Vel Custodio. Vel? Aljo, mahigit 4,000 kawani ng Philippine National Police ang ipapakalat dito sa paligid ng Quirino Grandstand mamayang gabi sa pagsisimula ng misa ng pasasalamat at pahalik. So, ang assessment ko ay we are really 101% ready na for the Translation 2026. Oras-oras nang nag-iikot ang mga pulis para panatilihin ang kaayusan at seguridad sa paligid bago pa man magsimula ang aktibidad sa Quirino Grandstand. May naka-standby ding truck ng bumbero, ambulansya at first aid station. Nakaset up na rin ang motor ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. May mga deboto nang nakaabang para sa misa ng pasasalamat at pahalik mamaya. Kahit alas 6 pa ng gabi magsisimula ang mga aktibidad sa Quirino Grandstand, kabilang ang misa at ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno, ang ilan sa ating mga deboto madaling araw pa lang ay nakapila na dito sa kahabaan ng Calao Extension. Kahit umulan, kahit umaraw ng matindi, dito lang kami. Basta kung kailan kami papapasukin, papasok kami. Kasi panata eh. Marami naman siya nagawa sa akin. Di, samahan ko ng sakripisyo para sa kanya. Biyaya, yung binigay niya para sa pamilya ko. Kasi hindi ko naman makakuha siguro kung wala akong paniniwala sa kanya. Kaya yung mga nangyari sa pamilya ko, malaking pasalamat ko sa kanya kasi kaya yung pinagtunan ko ng tulong para makaraos ako. Alas 2 pa lang na madaling araw, nag-aabang na para sa misa at pahalik si Presi. Okay lang yun, talagang ganun eh. Sacrifice para sa kanya, di ba? Kasi marami kaming hiniling sa kanya na ibinigay naman niya sa amin. Sana ngayong taon na to, ganun pa rin. Mas bigyan niya kami ng lakas ng katawan, tapos yung mga apo ko, at saka yung mga anak ko, maging maayos ang kanilang mga trabaho. Yun lang naman ang ating gustong hilingin sa kanya at bigyan tayo ng malalakas na pangangatawan. Unang araw pa lang ng nobina noong Enero 1, dumadalo na siya sa mga aktibidad ng Pista ng Nazareno. Pero ayon sa kanya, hindi na siya dadalo sa mismong araw ng traslasyon. Kasi hindi na namin kaya kasi yung ganung karaming tao kasi baka kami ay mapahamak ba, mahimatay, gano'n. Siyempre, pag sumama ka sa ganun, parang hindi na namin kaya. Kaya dito na lang muna kami sa ganitong paraan. Pahalik? Oo, hanggang pahalik na lang kami. Sa ating mga kababayan po, na mga kababaihan, mga senior citizens, may mga dalang bata, ay pinapayuhan po namin kayo na sana po ay dito na lang po tayo sa pahalik kasi may designated special lane po tayo sa inyo. And at the same time, kung maaari ay doon na lang po tayo sa simbahan. Wag na po tayong dinidiscourage po natin na makilahok pa sila sa procession kasi alam naman natin during the procession sa January 9 ay napakarami pong tao at siksikan. Paalala pa ng PNP na huwag nang magdala ng mamahaling gamit kagaya ng alahas, huwag pumunta ng nakainom o lasing at sumunod sa alituntunin ng kapulisan at city government ng Maynila. Aljo, kung makikita mo sa aking likuran ay halos tapos na ang setup ng entablado na gagamitin para sa misa, pasasalamat at pahalik mamaya. Nandito na rin ang imahen o nasa entablado na rin ang imahen ng Poong Nazareno para naman sa ruta ng pahalik sa Calao Extension ang entrance ng pila. Pagkatapos ng pahalik, mag-U-turn ang deboto pabalik sa Calao Extension para umexit. Isasara naman ang Katigbak Drive. Ito ay para maiwasan yung pagharang o pagsalubong ng mga deboto sa anda sa traslasyon at mapabilis yung usad ng prosesyon. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Vel Custodio.